gusto niyong mangyari po? Mag-ano na lang sana kami ng mga picture kay Casey. Ipakalat ko na lang sa bayan, sa pulis, saka sa barangay doon kung sakaling makita nila. Magpa-print ng picture Opo. ni Casey. Opo. At ayan, pakapila Mami Angelica. So, tawag dito kahapon, dito din kayo, no? Opo. Tapos ngayon, ano po ang sadya niyo po ngayon? Nagsadya po kami kasi alas 12 na po kami umuwi kagabi. Talagang hinanap namin si Casey, hindi na po namin nakita. Okay, tapos ano po ang ano natin ngayon? Ano ang gusto niyong mangyari po? Mag-ano na lang sana kami ng mga picture kay Casey. Ipakalat ko na lang sa bayan, sa pulis, saka sa barangay doon kung sakaling makita nila. Magpa-print ng picture Opo. ni Casey. Opo. Oh, dito. Sige. So yan mga mami, no? Kanina sinundo ko na kayo dun sa labas. Opo. Tapos pinapasok kayo nito. May nagtawag sa'yo doon. Opo. Kay Nanay Celia. Opo. May utang po ba kayo doon? Kasi nung isang araw nagano yung anak ko ng gulay, kumuha ng gulay. Umutang. Opo. Anong gulay po ang inutang niya? Yung halo-halo na gulay, pakbit. Sino po ang nagkuha? Si Jinjin po. Si Meliet. Opo. Okay. Ayun mga katira, paglabas ni Mami, kinagat siya ng aso. Hindi ko alam kung kagat or kalmot. Pero kailangan kasi na-injectan. Opo. Ang problema, wala tayong pampa-inject ngayon. Tapos, bukas, may training ako maghapon. Hindi ko alam kung pwede pa yan injectan sa Huwebes. Martes ngayon, tapos Miyerkules bukas, may training ako Huwebes. Huwebes ng umaga. Pa-injectan. Martes, Miyerkules, Huwebes ng umaga. Problema tuloy to. Lagay yung bawang niya. Hindi pwede. Kailangan niya na injeksyonan. Pipila tayo sa ano. Kaya niyo po bang pumila sa ano? Sa Amparo. Bibigyan ko na lang kayo ng pamasahe doon. Bukas. Kasi may training ako. May ano ba dyan po ng mga aso? Oo, may libre doon. Doon ko pina-injekan yung dalawa kong anak. Ako nakalmot din yan, pina-injekan ko. Saan po banda yun? Sa Amparo, sa may... Di mo alam ang Amparo po? May simbahan. Opo, Alam ko baba po. konti. Baba. Diba, simbahan. Baba pa Baba. konti. Gusto ko sana kasama ako. Ang problema, may training ako bukas. Pag ngayon naman, hindi pwede. Pero bukas, kailangan kasi madaling araw andun na. Kasi mahaba ang pila. Oo nga po. Maghapon ang training ko bukas. Opo. Kung may pera lang ako ngayon, pupunta na tayo dun sa may bayan. Oo nga po. Yun ang problema ko talaga. Ang aso ko. Pag nakakulong, nagwawala. Diba? Iyak ng iyak pag nakakulong. Ilan yan? 3. Sa labas, tumataho lang naman sila. Hindi ko alam, pag nabibigla, biglang, oo. Pag sigaw ni Nanay Celia. Opo. Kasi kahit kalmot lang yan, kailangan siyang injeksyonan. Ayun, ang problema, patuloy tayo. Kaya po ba? Kaya nyo bukas? Punta kayo doon para libre po yun. Bigyan ko na lang kayo ng pamasahe. Tapos, magkita na lang tayo sa Huwebes. Opo. Kasi 4 na session yun eh. Opo. Kailangan nyo magpa-injection. Opo. Wala na Ha? lang. 3. Alhamdulillah. Kaya nyo po bukas. Sa ano kasi mga 800 yan eh. O 800 to Alam mo ba 1,000 yan. Kaya sa may... Simbahan lang. Di ba? Simbahan. Simbahan. Huwag ka dito sa tapat. Private yun. Baba ka pa doon. Tanungin mong health center doon. Pero kailangan, andun na kayo ng alas 5. Alas 5 ng umaga. Sa haba ng pila. Ang dami pong nakakagat ng aso doon. Tulong nyo na yan sa akin na Opo. magpila kayo doon para hindi din maabala yung training ko. Opo. Kasi yun nga po ang iniiwasan ko kapag may mga dumadating dito na hindi ko inaasahan. Hindi, wala naman tayong usapan kasi na magapunta kayo dito. Yan. So, minsan, sa gabi talaga, pinapakawala namin ang mga aso dahil pinasok na kami ng magnanakaw dito eh. 3 cellphone ang nakuha sa amin. Ang mga aso ko na nakakulong. Pero mali din naman talaga na, na nakawala sila. Opo. Kasi obligasyon namin yan na ikulong. Ang problema minsan,
Hindi naman yan laging nakawala. May time talaga yung pinapakulong ko. Minsan isa lang ang nakawala. Kasi nga, uso nakawan ngayon sa atin eh. Diba sa inyo nga eh. Diba? Sa bahay nyo. Lahat po ninakaw. Ay, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa mga aso. Dumadami pa. Yung isa pa nga, manganganak pa eh. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa kanila. Talian. Ito tali. Yung mga tali yan noon eh, nagwawala eh. Ah, Tsaka hindi ko sila masyado nabibigyan ng atensyon dahil Naniningil. panay ang alis ko. kaya nga po. So ano po ang ano nyo ngayon? Gusto niya ng picture. Opo. Picture po. Magpapaprint ng picture. Opo. Kasi siyempre Kasi malayo ang printa ng picture eh. ay, malayo pa. Meron mas bayan? Meron bayan? Hindi, kailangan Hindi, nandis... kasi yung picture ni Casey nandiyan sa cellphone ni ma'am. Kailangan, kasi sa cellphone, hindi naman sa, Tsaka kahapon, ay yung tinapay po kainin niyo po. Tsaka kahapon, naghingi na ako ng messenger doon sa barangay na doon isisend ang picture ni Casey. Pero iba pa rin yung may hawak kayo. Kasi magko-connect-connect ang mga barangay kung makikita si Casey nga, magre-report sila. Ngayon, pag dumating, tatrabahuhin niyo po talaga daw ang pagkuha ng loob ni Casey. Oo nga po, alas 12 na po kami kagabi dumating, kaya nga po hinahanap namin, hindi nga po namin nakita. Kailangan niyo na talaga ang tulong dyan ng otoridad. Sa pulis, mag-report na rin kayo. Tapos ibigay niyo sa akin yung pangalan ni Casey na kumpleto kasi baka mapadaan ako sa barangay, abot ko rin doon yung picture niya. Opo. Kasi pinapasin kasi malayo ang printan sa atin eh. Oo nga po Tapos nasa cellphone ko. Kaya nga sa cellphone nga ni ma'am, kailangan ngayon na yung Mami, pwede ka bukas pumunta sa center? Pakiusap ko sa'yo. Libre yun. Bibigyan ko na lang po kayo ng pamasahe at pang merienda. Kasi hindi ako makasama. Dapat pa-inject kang. Ngayon kasi wala na. Opo. Ang cut-off nila hanggang lang eh. Dapat nandoon ka na ng alas 5 kasi ang haba ng pila ng nagpapa-inject. Ah, Magdala ka lang ng ID mo na taga dito ka. Opo. May ID ka po, taga pangarap, Opo. taga ano ka. opo. Meron. Dala ka. Kasi mahirap talaga yan. Mahirap talaga na sa palaran natin yung ganyang ng aso. Kasi ako, mami, tapos ipakita nyo sa akin bukas. Hindi, bibis kayo pumunta kasi maghapon akong wala bukas. Sa Maynila ako. Pakita nyo sa akin na katunayan na na-injectan ka. Opo. Ha? Kung may pera lang ako, hindi napipila doon eh. Wala eh. Ito, problema ko talaga ang mga hayop ko. Sobrang dami. Oo nga po. Nanganganak pa ng nanganganak. Alam mo ba yung mga aso ko? Yan. Kahit kinulong ko na yan, kuya, dinadayo yan ng mga lalaking aso, mga 5. Ang baho ng paligid ko. Kasi ang mga asong naglalanding lalaki, Oo. kung saan-saan umiihi. Minsan, pati dito sa kubo ko. Bubuka ka dyan para lang umiihi. Ang laking problema ko sa mga aso. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa kanila. Tapos ngayon, yung isa manganganak na. Hindi ko alam kung paano ko sila babawasin. Dumami na dumami. Kuya, dadami pa rin. Kasi pag makalabas saglit, papakasta. Nawala na Oo. dyan. Madami niyan, tingnan mo yung mga pusa. Marami. Yun, mami, ang sabi sa barangay, no, kailangan mong trabahuhin Opo. yung pagkuha ng loob ni Casey. Kasi, kawawa nga siya, mami. Kawawa. At ikaw lang talaga dapat ang mag-ano sa Opo. kanya. Ako lang nga talaga. Ang problema po. Walang iba, hindi naman siya pwedeng ilagay sa DSWD. Ang problema po, hindi ko po siya nakita. Alas 12 na po ako. Gabi nakauwi. Kaya nga idinulog natin sa barangay. Pwede. Oo. Ano yan, may tawag dito. Kaya mo siya ilalapit sa barangay. Pag na-check up yung kondisyon ng brain niya. Kasi may mga interview yan eh. Para malaman nila kung gaano kataas ang level ng problema sa pag-iisip ni Casey. Opo. After nun, may matatanggap siya ng mga tulong. Para kahit hindi ka trabaho ng trabaho, may ipapakain ka sa kanya. May isustento ka sa kanya. Opo. Yan ang pinaka dapat mong mabigyan ng time. Kasi yung iba nga na ganyan, alam mo, mayroon akong katrabaho dati, ang anak niya gustong laging kasama siya. Hindi yun nakakalakad. Alam mo, naglalakad yun gumagapang. Kasi ang problema niya yung paa. Ngayon pa. Oo. Kawawa rin. Kawawa. Nagtatrabaho siya, sumasama sa trabaho niya, tapos paalis-alis lang yung aakyat. Hindi siya lumalayo sa bahay nila. Hindi ko alam si Casey bakit lumayo. Yun Tapos, po ang
pinoproblema ko kasi nasanay, kasi buhay pa yung papa niya, sinanay niya sa bayan. Na ganun ang nangyayari, mangilimo sila. Kaya siguro, siyempre nasanay na siya po doon. Kaya ayaw na niyang umuwi dito kasi siyempre nasanay na siya eh. Nasanay na siya sa ganun. Kasi buhay pa yung papa niya. Kasama-kasama niya yun. Nangingilimo sila. Oo. Doon sa Kaya- iglesia. Oh, nakita ko yan sila minsan Nasanay dyan. na siya hanggang dyan sa simbahan na yun, hanggang bayan. Nasanay na siya na ganun yung buhay pa yung papa niya. Eh, kasi nga, mami, dapat, hindi siya ang naiwan mo. Dapat siya ang kinasama mo talaga, si Casey. Eh, ang problema po, yun ang pinag-awayan namin. Ang gusto ng papa niya, isama niya yung anak niya. So, pinabayaan ko na lang rin sa kanya. Yun ang pinag-awayan namin. Kasi itong mga normal mong anak nasa sayo eh. Tapos yung hindi pa normal kasi nanay lang ang mas nakakaunawa po ng iba po ang lalaki sa babae. Ang babae, kilos pa lang ng anak natin, pananalita pa lang, alam na natin ang nararamdaman. Hindi kagaya ng lalaki, uusisain niya pa yan. Nasanay kasi sa Diba? kanya po. Tapos yun sabi niya, Yan ang hindi mo dapat inilayo sa'yo noon. noon pa po sana eh. Ang sabi kasi niya, ano mo na lang sa akin para may kasama ako. Kasama ako maglakad. Mm-mm. So pinayagan ko, yun pala, yung tumagal na, yun, nasanay na siya kung saan siya nakarating. Siyempre yung papa niya nang nangilimos, Mm-mm. nasanay na. Mm-mm. Yun po ang nangyayari. Sanay na eh. Mm-mm. Kaya po, nag-ikot kami kagabi, hindi po namin siya nakita. Wala, nauubos na yung oras. Hindi kayo nakapangalakan kahapon. Hindi po. Paano yung pagkain nyo? Wala nga po. Na-stop na kayo sa Opo, pangangalakan. na-stop na yung... Siya, hindi ba siya pwedeng magkalakal siya muna, ikaw naghahanap? Hindi, tinulungan po niya akong maghanap. Hindi, kailangan, hindi pwedeng dalawa kayong walang Oo kita nga eh. po eh. Dapat isa ang naghahanap po, isang naghahanap. Oh, isa nga pong naghanap. Opo, hindi pwede kasi may mga bata, may nagagatas kayo. Ginagatas pa po yung mali. 2 taon yon. Opo. Pwede din sa ama. Opo. Nagdedede. Opo. Ipagilingan nyo po ng bigas. Opo. Pagiling ka ng bigas, 1 kilo. Tapos bilhan mo ng Bear Brand. Ikombinasyon mo yun. Yan lang ang ginagatas ko nun sa anak. Opo. Magiging powder, no? Yung bigas. Halwa lang po. Yung magandang bigas ang ano mo kasi iaam nun. Tapos mga siguro mga 4 na kutsara. Lulutuin mo yon. Opo. Maghapon nyo na yon. Nagtimpla ka ng yung chupon. Lagyan mo muna siya ng gatas ng mga 2 scoop or 3 scoop. Tapos kalahatiin mo. Yung ipupuno mo doon, yung medyo malabnaw lang ang pagkakaamo. Hindi siya sobrang lapot. Lulusog pa po yung anak nyo. Nakatipid ka pa. Katulad sa dati. Ganyan po ang diskarte ko sa anak ko noon. Opo. Kasi ang anak namin noon, nung time naman na yun, bahay lang din ako. Ha? Pero naglalabada ako. Anong labada? Opo, kayo? habang may maliit ako, naglabada ako. Tapos alam mo yung mga diaper ko? Nilalabhan ko pa yan, kuya. Ganun ako katipid na yun ba yung diaper? Naihian na. Tatanggalin ko yung laman sa loob. Yung parang bulak. Opo, lalabang ko yan. Pag natuyo na yan, sisiksikan ko ng lampin. Ha? Ganun lang, hanggang sa tinuruan ko yung anak ko. Siguro hanggang 1 year lang ako nagda-diaper. Eh, biruin mo magkano ang diaper noon? 8. Eh, ngayon, magkano na ba? 9. Eh, 9. Kung 2 beses mo lagyan, 18 din. Oh, 18. Yun ang dinidiskarte ko nun. Pero sa bahay ako, ang asawa ko naman, may trabaho. May trabaho siya. Maliit lang ang sweldo niya, kaya pinagkakasya ko yun. Ha? Tapos, yung anak ko, ang lakas-lakas dumede. 9 months, natutuyuan na ako ng gatas. Sa 9 months ko. Miniksan ko siya ng yung gatas, tas alam mo yung 1 kilong bigas sa kanya, 1 buwan niya na yun. Pero kahit walang asyang gatas, pwede yun eh. Hindi mapanis. Hindi kuya, hindi. Di ba dry, nakatabi, magluluto ka lang ng kaunti. Yung niluto mong kaunti, maghapon niya na yun. Hindi pa siya gutom. Siksik pa yung niya. Ayan ngayon, yan yung panganay namin na gagraduate na ng 4th year college ngayon. Ha? Matalino naman siya. Nagtatrabaho siya habang nag-aaral. Ha? Ganun. Opo, Galing. yun nga sana ang maganda kay Mary Rose, no? Na after niya ng Yun nga po, yun po part-time siya kasi hirap kayo magpaaral sa kanya. Yun nga po sinasabi ko sa kanya. Tapos sabi naman niya, may patuloy ko naman yung pag-aaral ko. Yun ang sabi niya. Kahit may asawa daw po siya, so may trabaho naman po yung kinakasama daw niya.
ipapatuloy na lang po niya yung pag-aaral niya. Yun ang sabi niya sa akin. Patingin nga Ami nung kagat ng aso sa'yo. Yung aso mo, titignan yung ano. Ayan, ipapa-inject natin yan. No? Ayan, nagulat ako. Hindi ko akalain magkakaroon ako ng problema ngayong umaga. Problema yan kasi aso ko yung nakakagat. Tapos sa susunod na injection mo, sasamahan na kita. Apo. Busy lang kasi talaga ako bukas. Opo. Ano yan eh, after 3 days yata ulit yung pangalawa. Opo. Pero bukas, trabahuin mo talaga. Opo. Ha? Opo. Para ano, para safe ka. Opo. Kasi, ganun talaga, kahit alaga ng aso, pag nakakagat or nakakalmot, basta may scars siya, may sugat, napunitan ka sa balat, obligado siyang painjikan. Mixi pa naman ang short mo. Kaya, ano siya talaga, wala siyang ano, proteksyon. Opo. Ayan, papaano kaya ang ano kasi mabibisi ako. Tapos ngayon, si husband walang pasok. Holiday ngayon eh. Oo nga po. Bukid mo yan, kalupid. Sa Ramadan ba? Opo. Sa mga Ayun mga ka-therapy, nakagat si Mami Angel. Hindi ko alam kung kagat or kalmot ng aso. Pero pakiusapan ko sa inyo na kayo na lang muna bukas. Opo. Kasi hindi, pares naman natin hindi ginusto yan eh. Tsaka hindi ko talaga akalain. Kasi kumakain kami ni husband pagdating nyo eh. Opo. Yan. Kaya, ewan ko kung anong gagawin ko sa mga aso nito. Pero, namo kanina, narinig lang ang pangalan niya. Sabi ko, si Hershey ang nakakagat. Umalis ka agad yung aso. Minsan pinapakawalan ko sila kasi ayaw kong wild sila. Ang aso kasi na laging kinukulong, nagwa-wild. Eh, naano din, dahil nga napasok kami ng magnanakaw. At uso ang magnanakaw po dito. Oo nga po eh. Wala kang aso, malilimas ang gamit mo. Kagaya sa Doon inyo, nga di ba? Sa amin po, limas lahat, Oh. pati kardiro, kawali. Walang natira po, pati mga plato, kutsara, walang natira. Anong nilulutuan nyo? Ano, yung kardiro ng anak ko doon, hiniram ko muna. Kasi sama ko magluto po eh, wala na lahat yung gamit ko. Pero mag-stay na po kayo talaga dyan. Opo. Umalis na kayo doon sa bayan. Ba't po kayo umalis doon? Kasi, Sa bayan? ano, nagpaalam naman ako dun sa anak ko po. Kasi yung tinirahan ko, kuha ng anak ko yun, hindi ko bahay, sa anak ko yun. Nagpaalam ako sa anak ko na may ilaw na ako doon na, Kasi may ilaw ka na, kaya gusto mo nang bumalik. apo, A few minutes later. Kay ano eh, hindi ko alam kung kinalmot Kaya mo mo o hawakan yan? kinagat. Oo, kaya ko hawakan to. Kinakagat ako yan eh. Yan dapat hindi pinapakawalan. Pakawalan nyo lang si Puti lang sa si Dina. Diyan muna kayo. Panay kasi ang iyak niyo pag nakawala kayo eh. Yung isang ano pala nila pa, naglagpas na dito. Ito kasi nasira eh. Ayusin kaya natin yan. Eh, di masira, itinambak naman na dyan kasi lahat ng bote dyan. Yung lagay ng kalakal eh. Tulungan ko eh. Kalakal ba yun nandyan? Wala. Hindi, lumulusot kasi doon eh. Diyan oh, lumulusot. Kaya hindi rin makukulungan.